Hi guys, this is Mommy Ann and back again with my mini vlog. At dahil nga weekend na, akala nyo ba araw pa rin ang pahinga ng mga driver? Siguro sa mga hindi nagme-maintenance ng truck, araw na nga ng pahinga ngayon. Basta umuwi nga yung mga truck, matik na yan na makakaligo na sila. Mabuti pa nga itong mga truck, sure na every week ay nakakaligo. Yung mga driver, hindi tayo dyan sure. Napansin ko lang ngayon nung lumipat na kami sa Isuzu, hindi ganoong kabigat ang pagme-maintenance. Noong nasa Shakman kasi kami every week, talaga namang laging may sira. Dito sa Isuzu, halos every week yan, naliligo lang talaga. Tapos yung paggagrasa naman, syempre, depende naman yan sa paggamit mo kung nakarami ka ba ng biyahe. Di kung hindi naman masyadong nakarami ng biyahe, di ligo lang, sapat na. Paano magrasa yung pogi? Pogi. Pogi. Iyo, ganun sana. Ito po. At nung bandang hapon na nga, nagkaayaan na nga. Nagkaayaan na naman ngang syumat daw ng konti. Kaya naman sabi ko, kailangan natin ng masarap-sarap na pulutan. At naisip ko ang ipatikim sa kanila itong Kidlat Lechon Hito. Located nga lang pala ito sa may Escuela Street, San Juan, San Miguel, Bulacan. Kung gusto nyo nga din umorder online, ito yung kanilang Facebook page at pwede na kayong magpa-deliver. Kidlat Lechon Hito. Kung sawa na kayo sa inihaw na hito, itry nyo naman ito, Lechon Hito. Yung hito nga pala na to ay alaga nila sa sarili nilang fish pond. Kaya naman huwag kayong mag-alala dahil hindi puro bulok yung kinakain niya. Kaya malinamnam talaga yung lasa niya dahil feeds pala yung kinakain niya. Aakalain mo bang 29 years na pala silang nagtitinda ng hito? At sa mga taga Nueva Ecija naman ay meron din pala silang branch sa may Barangay Tabon, San Isidro, Nueva Ecija. Try nyo na din, napakasarap, pwedeng ulam at pulutan. Bukod nga sa hito ay meron din pala silang inihaw na bangus. Available nga din ang tamales at dinakdakan. Masarap din talaga sa pakiramdam, nakaklose mo din yung mga driver at pahinante nyo. Hindi lang din naman tauhan ang turing namin sa kanila dahil kapamilya na rin namin sila. Pwede din kapuso o kapatid. Hindi kompleto ang inuman kung walang iiyak. Ito na nga yung mga kwentong lasing at masasayang alaala na binabalik-balikan. At nung kinabukasan na nga napakasakit nga ng ulo. Kaya naman parang masarap ka kung humigop ng mainit na sabaw. At nagluto na nga ako ng sinigang na baboy. Hindi ko nga pala naikukwento sa inyo na mahilig din akong magluto. Ito kasi sa amin, depende sa ulam, yung magiging pihit ng tornilyo nila. At kapag nagluluto pala ako ng sinigang, ang ginagawa ko, ginigisa ko muna. Tapos gusto ko din sa sinigang yung nagiging kulay orange na, kaya gusto ko maraming kamatis. Required ba talaga kapag nagluluto nakapamewang? Dito na nga lang ako nagluto sa kahoy para makatipid-tipid naman kami sa gasol. Habang kumakain nga kami dyan, para na din kami nag-e-exercise dahil grabe nga ang init. At nung bandang hapon na, itinuloy na yung paglilinis. Ang ginagamit nga namin panglinis ng truck ay car shampoo from Platinum. Gamit namin car shampoo, pero din po yan sa mga truck at sa mga ibang sasakyan. Wow! Po, samahan niyo po kami. Po yan sa Platinum. Ayan po yung nila. Ay, ba't Ito ang truck na blue 1 year na noong March. Hindi nagfe-fade yung pintura niya dahil nga maganda rin yung quality ng pintura na ginamit namin. Saka nga yung depende rin sa paggamit mo ng sabon. Yan na talaga yung sabon na ginagamit namin dati pa sa sasakyan, sa motor, saka sa truck. Sobrang bula nga niyan, tapos may lemon scent pa nga kaya ang bango. At mas nagiging shiny nga yung itsura ng truck kapag kaya yung ginagamit namin na shampoo. Ma-share ko na nga din pala kung ano nga pala yung sira ng isang truck na to. Nabugi nga pala sila dodong. Pagbabaklas pa nga lang nung kabila ang gulong na yan, isang trabaho na talaga. Madaming beses na nga din yan na pinabuild upan pero hindi na talaga kaya. Alam nyo naman tayong mga Pinoy, hanggat mapapaobra doon na lang muna. Kaya ngayon babaklasin na nila at ipapa-oversize na nga. Medyo mahilab-hilab nga din yung baklasa na yan kaya hanggang ngayon ganyan pa lang yung itsura niya. Hindi pa talaga siya nababaklas. Ayun lamang muna ang kaganapan sa aming garahe.